internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senior Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance. Ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. The people of the Philippines versus Jerins Boyser Kilario alias Senior Aguila. Nobel recommended. So warrant of arrest to officer of the law. You are hereby commanded to arrest. Yung lahat ng sinabi ko kanina ng mga pangalan, I've noticed that many of you are simply watching my videos without subscribing. I kindly request you to consider subscribing to my channel, as your support motivates me to keep creating more content. so lahat ng decision policy-wise ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I correct? Yes po, Senator. Okay. So pag sinabi ni Senior Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senator, sa pagkaalam ko, wala pong ganong polisiya ang board. So meaning personal decision ni Senior Aguila yon, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So walang, so Mr. Jerens, Chair. ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata sa dalhin sa ospital. Dahil hindi desisyon ng board yon, sariling desisyon mo. Wala po akong dinidesisyon ngayon kasi gaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is mimitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona eh. Hindi Na ko ayaw alam. ni Senior Aguila ay baba. Ay dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumsek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Ikaw, sekretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni... Hindi po sila invited, Balbarino? Hindi sila invited? Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Prangkahan tayo dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing sa board, ang nagsasabi no, si Jerins lang. As alleged, hindi naman niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. Ang sinasabi niya, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to Senior Aguila. So si Senior Aguila mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po nanirinig sa Senior Aguila na nag-order ng any regulation. Oh, na hindi bumaba. hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mr. Senator Chair. Risa. Yeah. Mr. Chair, Ms. Chingalea, sino ang in charge dun sa function hall na nagsisilbing kung saan nanganak ang asawa ni Sir Randolph? Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation ng SBS. Hotel po, Yes hindi po, ospital? it was designed for accommodation facilities. So paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata na balitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para manganak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang
manganganak doon? Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary Kanino General. pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in charge sa function hall? Wala pong ganong designation. Pag may Sino po elections. nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senyor Aguila bumaba yung mga baby na nanganganib. Kaya nga, Chingalia Yamson, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buong, we have a bigger community, yung kapihan. May mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa kapihan. So may mga instances, may mga, sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro, pag nanganak sila, in times of emergency, sila po yung tinatawag. Sila po yun, ganun na lang, ganun na lang. Ganun na Mr. lang Senator, talaga. kasi kahit sa amin, sa nanay ko, na-practice na po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga, may mga experience po na magpapaanak. But you are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, Ganun ba? wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Anong walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay po ko, I was asked by the NBI to furnish us a copy of death. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun? Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing na ito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi ko dyan. po talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Well, Mr. hindi Chair. kita pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Mr. Hindi Chair. kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo Ma'am Chinga Lea na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 10,000 per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po, ma'am. Sabi nyo, yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba, mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Randolph, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung 4 ba na kumadronang iyon? Ito pala, 3 nga. Jela Hugar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong 3 kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW?
Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hugar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jella Hugar at si Virgenia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong komadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila, sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang komadrona dun sa paanakan. Tama? Hindi, siguro sila yung tinatawag pag may mga Hindi Siguro nganak. sila. Kanina. Ay, ako, Hindi siguro, si Mr. Chair. Teresa. Sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga, Leah, Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Nandoon ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo. O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergencies, sila Ibig po- mong sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami ng home delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. let me admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. It's I'm part sorry of po, our I'm rules. sorry. Thank you. Thank you, Senator Tolentino, for that reminder. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. So, sa kabila nung kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Chingalea, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby. Yung kanyang paano po siya namatay, tapos pagkatapos nun, saan nyo po inilibing? Matong pagka alas 2 sa kadlawon, tungod kinatuyog naman ko sa pagka alas 12 sa tungang gabi. Ang asawa nagbantay. Namukaw na ang asawa, nagpahihilak siya. 2 o'clock in the morning, yung tulog na siya, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak. Ara rin siyang humilak, wa ko Sandali lang, kasabot. sandali lang. I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Natinga ako kay ara naman siyang humilak, dili na siya mamati og pangutan-on unsa nahitabo. Matong dito na din ang bata nga hinggahi na mamatay. Nagtataka ako bakit grabe yung iyak niya, hindi na siya nakinig sa akin. Nalaman ko na tumigas na pala yung katawan ng bata. Mao to na ano po ko yung mahimo, kundi muhilak rakan. Wala na akong nagawa noon, umiyak na din ako. Mao tong pagka atong nahitabo, hingad to ang ugangan na hingad to ni Senyor Aguila nangonsulta og unsay buhaton. Matong ingon si Senyor Aguila nga dapat ra kang kuno to na nga kalipayan kay waya na koy mga pag-antos. Pinuntahan yung mother-in-law ko, tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senyor Aguila na okay na yung bata. Mao na to na wa na koy nahimo kay matod pala yung senyor na Sandali ha. Ikalipay. Saan yung kuwan mo ngayon? Yung mother-in-law mo? sa kapihan, sir. Nandun pa rin sa kapihan. Opo, sir. So, loyal pa rin sila kay Senyor Aguila. Opo, sir. So, sabi ni Senyor Aguila,
Salamat ka kay okay ka na, wala ka nang pag-iisip, wala ka nang alalahanin dahil patay na yung anak mo. Kaya na ko'y pag-antos ang bata nga, pag-alaga, pagpadako, mara to'y kibali, hawra kang ganun. Ako sinabihan ng mother-in-law ko na gano'n. Dalhin mo nga yung Senyor Aguila dito sa harapan ko. Titingnan natin. Ha? Wala Ako ang sinabihan ng gano'n ng mother-in-law ko. Masyado kayong naniniwala kay Senyor Aguila. Tingnan mo, yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Mao na to na, pag human ni sulti, wala ko yung nahimo, nagpahilak ra ko nga, gibawalan po dito, og nay mamatay, dapat kuno ikalipay, dili hilakan. Wala na akong nagawa, umiyak na lang din ako. Pero sinabihan, inorient kasi kami doon na pag namatay, hindi na hindi iiyakan, ikaliligaya. Natuwa ka nun. Hindi, sir. Ha? Hindi. That's brainwashing. Ha? Opo. That's brainwashing. Bini-brainwash kayo na sige, maligaya na lang kayo kung may mamatay para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa pulis, magpa-blatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Continue. Mato pagkabuntag, sige raman kong hilak, ang ahong ugangan na laki mo na at punto'y nagpatiga doon sa lungon. Kinaumagahan, yung father-in-law ko ang nag-asikaso ng ang bangkay at saka yung lagayan ng kabaong ng bata. Kasi iyak na lang ako ng iyak. Eh, syempre naman po, pati ba naman damdamin nyo, sasabihan pa kayo kung paano kayo dapat, ano dapat ang damdamin nyo sa pagkabantay ng sarili nyong anak. So, paano na po inilibing yung anak ninyo nung father-in-law nyo? Atong gusto ko na ang bata para panahon nga na ay madagkutan o maduaw na ang pahimuan o pansyon, siminto. Gusto ko sana na yung bata, merong libingan ng bata para sementado para pag dating ng meron kaming matirikan ng kandila man lang. Pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila. Paanong pinagbawal? Bakit daw? Bawal kay basin nyo. Ngani, ang kuros gani na bisan gani ang kuros paglubong dili ipabarog kun dili iapil og lubong sa juta arong way ilhanan nga naay imong bata dito na gilubong. Even kahit na yung cross, isama din paglibing para hindi patayo para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal din daw Ha? ni Senyor Sir. Ang Wala na rin purpose ng akong cross, magawa, sir. ang purpose ng cross, para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing dyan. Yan naman ang Opo. purpose ng cross, di ba? Oo. Bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Hindi Kasi mo naisip yan. Bawal kasi sa mga bata daw, bawal daw lagyan ng cross. Pero gusto ko lagyan ng cross. Pero pinagbigyan nila ako, pero ililibing ko daw kasama doon sa ilalim. At bakit bawal daw sana na may krus ang bata na namatay? Iwan ko, ma'am, kasi siguro hindi naman restrado yung ano doon, yung pinaglibingan ng mga bata. Yun, lumabas din po yun sa unang hearing, Mr. Chair. Hindi rehistrado. Bago tayo natin makalimutan, Senator Risa, Mayor Tim Kang, may we know kung meron bang permit itong ginawa ng libingan sa loob ng kapihan? Good morning, Senator. Talagang walang permit. Talagang walang permit ang menteryo nila sa kapihan. Walang permit? Wala. Hindi DNR. ako nag-issue ng permit. Hindi ako nakapag-sign. Walang nag-request din sa'yo? Wala din ng request. DNR, are they allowed to put up a cemetery inside a protected area? No, sir. They are not allowed. They're not allowed. So kung may mamatay sa kanila, dapat doon ilibing sa authorized na sementeryo. Yes, sir. Bakit, Jerez? Bakit hindi niyo dinadala doon sa sementeryo sa Barangay Siring?
Hindi naman gaano malayo yun. Malapit lang naman yun sa inyo kung dalhin ang patay doon ilibing. Bakit doon sa loob ng kapihan yun nilibing? Na bawal pala yan as a protected area na magkakaroon ng sementeryo doon sa loob according to DNR. Bakit ninyo hindi nililibing doon sa Siring? Di ba merong sementeryo sa Siring? Sa barangay Siring? Ang mutubag na, Mr. Chair, si Board Member Galanida. See that? Oh, ngayon, ayaw mong aminin na ikaw ang presidente pero hindi ka makasagot. Ang pinapasagot mo si Board Member. Board Member, to the rescue. Rescue your president. Bakit doon kayo gumawa ng libingan sa loob ng kapihan na meron namang duly authorized na sementeryo sa barangay Siring? Bakit hindi nyo doon nilibing? Your Honor, I have explained that before, during the first hearing, that our problem is malayo din, around 3 kilometers up and down ang Trillian. Kaya nga, nagsisikap kami na ano ng lot. So isang donation doon namin ilagay sa isang titulado na lupain, dinudar sa barangay. Then nag-request kami sa barangay na gawing annex cemetery. So ganyan. On the basis of that, Tapos, pinayagan kayo ng barangay na gawing annex cemetery. yes, Your Honor, mayroon silang resolution, mayroon ding kaming deed of donation. So is that enough? Yun lang ang magawa muna namin, Mayor Your Tingkang, Honor. ano bang batas nyo dyan sa local government about sementeryo? Ang sementeryo kailangang may mga permiso From where? from LGU. LGU, meaning Municipality of Socorro. Socorro. Oo. Oh, At sa kanila, hindi namin alam na ganun may dan sila sa barangay. Basta sa LGU, talagang wala silang papel. Sige, thank you. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. bago tayo magpatuloy kay Sir Randolph, may tanong ako ulit kay Ma'am Chinga Lea. Ma'am, kasi talagang naguguluhan kami ni Chair sa mga sagot nyo kanina. Meron po akong dagdag na impormasyon na yung opisina nyo, kayo mismong opisina, nasa taas lang ng function hall. Kayo ang taga-pirma ng papel na pumapayag sa mga asawa tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. So alam po ninyo. Sandali po, ma'am. Pakilinaw po yung tanong. May pipirmahan akong papel? Ano po? Ang una, ang opisina nyo ay nandun mismo sa taas ng function hall. At pangalawa, kayo ang Senator Risa, ha? nagpipirma. Senator Yes, Risa. Mr. Chair. Is that correct? Yung opisina mo nasa taas ng function hall. Senator Bato, may opisina po kami sa SBSI. Hindi, tanungin mo, sagutin mo muna. Ang sabi ni Senator Risa, Yes po, yes po. according to Isang his kwarto information, po sa taas po ng nasa taas function ng hall. Yes function po, hall. oo. So correct. Yes po. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. At kayo daw, ang tagapirma ng papel na nagpapayag sa mga asawa, mga bana tulad ni Sir Randolph, na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. I'm sorry po, wala po akong... Yung mga asawa po ay nagaling sa barracks. Kayo po ang nagpipirma ng papel para payagan sila na makasama ang mga asawa nila habang nanganganak. Ma'am, for your information po, Senator, si Sir Randolph po 2020 nanganak, yung asawa niya. Ako po naging Secretary General 2021 na po. Kung ano man, eto na naman po tayo, Mr. Chair, pa iba-ibang petsa ng mga posisyon. Basta kinonfirm nyo na ang opisina nyo ay nasa taas Yes po, ng yes po. function hall. Hindi po yan- At, teka ma'am, at bago or noong kayo na po ang SecGen ng SBSI, kayo ang pumipirma ng permit sa mga bana tulad ni Sir Randolph na galing sa barracks para pwede silang kasama ng asawa nila habang nanganganak. Hindi po ako nagpipirma, ma'am.
Sinong nagpipirma? Wala pong akong pinirpirmahan at wala kong alam kung sino po ang nagpipirma. So, bumalik na naman po tayo sa tema na walang alam. Dun sa, dahil nasa taas lang kayo ng function hall, so ano ang alam nyo sa mga operasyon sa function hall? Ano ang alam nyo dun sa panganganak ng mga babaeng buntis na manganganak na dun sa function hall? Ma'am, yung function hall kasi, after nagsettle kami, before po kasi yun, hotel accommodation, tapos nagsettle kami sa kapihan. Ito po yung meeting place po namin sa organization. Yun po ang nangyayari. Tapos yung sa taas, isa po sa mga kwarto doon, naging opisina po ng SBSI. At nung paanakan na siya, dahil dun pumunta silang mag-asawa, alam nilang may kamamatay lang na bata, kailangan nilang umalis kinaumagahan dahil may mga nakapila ng manganganak. So mula dun sa opisina nyo na nasa taas lang ng function hall, ano ang alam nyo sa mga nangyayari dun sa mga constituents nyo na nanganganak doon? Na may attended ng 3 komadrona nung araw na iyon, nung hating gabing iyon, 2 ay BHW. BHW, barangay volunteers po yun. Yes po. O, ano pong alam nyo sa mga kaganapan sa ilalim lang ng opisina nyo na nanganganak yung mga babaeng constituents ng inyong organisasyon? Ma'am, wala lang po talaga akong nakikitang nanganganak doon. May mga home deliveries kami. Yun po. Mr. Chair, marami pong barangay dito sa atin. May paanakan, of course, may home deliveries din, at maigi kung naa-attenda ng ating mga komadronang Pilipino. Pero ayaw talaga sabihin ni Ma'am Shingalea, yung siguradong may nakikita siya dahil nasa ilalim lang ng floor ng opisina niya. Nakikita natin dito, Senator Risa, everyone is evading responsibilities and accountabilities. But at the end of the day, nobody can escape from this accountability, kundi yung mga officers ng asosasyon na yan. They will be made to answer for their decisions and actions. So, Ching Lia, saan ka ba nag-aral? MSU po, attorney. Oh, senator. Saan emisyo? Naawan po. Naawan. Yes po. Totoo yan na magna cum laude ka? Hindi po, cum laude lang po. Cum laude. Oo. What course? Environmental science po. Ano no? Environmental science po. Environmental science. So tama-tama lang pang protected area. You have to protect the environment, di ba? So thank you. Totoo ba, Mamerto, Galanida, meron kayong ganong equipment sa inyong hospital? Ihian, yung laboratory? Hindi po alam. Hindi ko alam po. Okay, Jerens, No, meron kayong ganon? examine ba? Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Hindi pa panahon ito? Hindi pa po. Hindi pa ikaw ang presidente, Hindi pero pa. membro ka na during the time. Membro lang. Okay. Mr. Chair? Yes, yes. Follow up lang po kay J. Renz Kilario. Sabi nyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat dun sa kapihan? Hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, Jerens, ordinary member lang po ako. makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw Opo. presidente, pero Opo. acknowledged leader ka na nila, Senior Aguila. Hindi po. Kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not?
Yung Senyor Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senyor Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung Wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senyor Aguila. Are you or are you not Senyor Aguila? sa screen name ko lang po, Senyor Aguila. Kaya nga, ikaw si Senyor Aguila, di ba? Opo, opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senyor Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag ko lang na, yung tinawag na Senyor Aguila, na yung screen name ko is 2021 na po, yung nakaregister yung... 2021, 2019 ka pa sila tatawag na Senyor Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. Hindi po yun totoo, Your Honor. Paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yun? I'm Internal not familiar, ha? examination, Mr. Chair. How do you call it? Internal examination po. Internal kung o OB IE, gynecology. Opo. internal examination, si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, gisubay pa na sa akong asawa nga kay si Senyor Aguila nagdoktor sa man po na namo giilangan dito nga doktor. Ah. Sinabi din yun ng, ang paanak po diya. sinabi ng asawa ko yon na, inai siya. At kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan ma'am kanang in case na murag maglisod na ang magmanganak, mo anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang ang kinikilala namin na Panginoon. Kasi So siya for ang the kinakilala record, ng ha, Panginoon. sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IE sa kanya, internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? Oo. So siya mismong gumawa. Oh, yung nga siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Nahiya. Jerens, totoo yan na ikaw nagkandak ng IE. Kasi ikaw ang doktor doon. Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair. J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Grabe, Para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sakop pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Unauthorized Chair. practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Ha? Mas Baka malala. yung Yeah. expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero Yes. hindi natin iniimbestiga yon sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin. Si Winifredo Buntad. Okay Nakita nga. ko po yung video kanina. Ikaw, Mr. Chair. anong tawag sa'yo doon? Pidoy Buntad. Pidoy. Yes, Pidoy. yes, Your Honor. So ikaw ang pinakahari-hari ng Agila. Hindi naman po, Your Honor. Pinaka-commander ng mga Agila. Hindi po, Your Honor. Member lang po. Member. So sinong pinaka-leader ng mga Agila? Hindi ko po alam, Your Honor, kung sinong ano eh. Kung member ka, tapos hindi mo alam kung sinong leader.
Paano ka nag-claim na member ka? Hindi mo alam kung sinong leader. Hindi ko po alam, Your Honor. Anak ng baka naman. Di ba dating pulis ka? Opo, Your Honor. Oh, dati kang pulis. Do you think ako dating pulis rin? Maniwala ako sa'yo? Maniwala ako sa'yo, sinabi mo? Hindi mo alam kung sino team leader nyo, ang mga Agila? Ay, naku, ginagawa mo muna kong kapgo dito dong. Hindi ko po, Your, Pulis ako. hindi ko po alam, Your Honor. Ha? Hindi ko po alam Kahit kung... kapgo, hindi maniwala sa'yo. Na hindi mo alam kung sinong team leader. So, you're denying that you are not the leader of the Agila, yung pinaka-elite force nung kapihan. Hindi po, Your Honor. Member lang po ako. Kasi... Sino? Ikaw? Membro ka man kaya? Sinong leader mo? Sinong team leader mo? Wala pong tinatawag na team leader doon. Anong Your tawag Honor. ng leader? Yung clustering kasi yung ano... Oh, so, Your yung Honor, pinaka-head ng cluster nyo? yung chairman, Your Honor. Chairman? Sinong chairman? Si Karen Sanico po, Your Honor. Karen Sanico, ikaw ang pinaka-cluster head ng Agila? Sa ano po sir, sa mga ano lang po sa hindi ano yan? Yung mga Tanggalin mo ngayon kay para hindi sa maklaro. mga bata sir, hindi sa mga bata, hindi ako ang ano sa mga bata. Sino? Ano lang yung mga parang mga leader, parang Leader ka nga. stop. Ha? Ako yung kuan kasi yung leader sa kuan, yung sa Agila 38 ka staff. Ako yung kibali sir ano ng chairman. Chairman? Sa 38 lang ka mga staff ng Agila. Sa 38 na staff ng Agila, Ayun, ikaw oh. chairman. So meaning, ikaw pinaka-supervisor nila, ikaw pinaka-boss nila. Hindi po sir, ano, yung 108 ng Agila, sila lang po yun sa ano yung 38 lang po na staff. Hindi members ng Agila. Hindi po. Sandali lang. Klaruhin natin dito. Apo. Sabi ni Butad, ni Winifredo Buntad, ikaw ang leader nila sa cluster ng mga Agila, yung pinaka-elite. Opo, meron po silang tinatawag po na Batcom po. Badcom? Batcom. Battalion Commander? Opo, ng kuan 108. Sino? So yan, totoong pangalan. Sino? Yung Johnny B. Ilandag po. Ilandag? Ilandag po. John, pala? Johnny B. Saan ito si Julie B. Ilandag ngayon? Johnny B. Ilandag po. Saan na siya ngayon? Nandun lang po sa kapihan nata sa ngayon. Sa kapihan? Oo, kasi andito ko nga na contempt. Hindi namin naalam. So meaning, lahat ng mga ginawa siya ang pinaka-boss ng Agila. Lahat ng ginagawa nitong team ng Agila, nag-escort kay treasurer ninyo, mangulikta ng portion of the AX o purpose na binibigay ng DSWD, pambubugbog doon kay yung matanda kanina, sino yung pangalan nun? Yung nagbigay ng salaysay kanina, si Manong Pedrito, pinaputukan, tapos binugbog ni Buntad. Ibig sabihin nun, kautusan yun ni Johnny B. Ilandag. Your Honor, hindi ko na po yun alam. Kasi yung ginagawa ko, isip ako yung staff ng mataas na staff sa Agila. Araw-araw, halos hindi ko makita, sir, kasi nandun ko palagi sa nagbibik ng ng tinapay. Araw-araw yun ginagawa ko nandun sa ilalim. Kasi may kunti akong bikiri nga business. Lako ng yung mga bata, sir, na 180, talagang hindi ko talaga alam. So, Buntad, sinong boss mo? Your Honor, kasi dati kasi akong active ng PNP, huli kasi ako nag-awl, Your Honor, nandoon na po yung by clustering. Hindi ko po alam kasi sumunod-sunod lang po ako doon sa may Your Honor, sa Cluster Agila.
Cluster Kasi Aguila. hindi mo naman malaman kung sinong leader kasi hindi naman siya active na ano. Oy, nako. Hindi mo malaman kung sinong leader. Anak, member ka, hindi mo alam kung sinong leader mo. Pulis ka dong. Pulis ka. Imposible, hindi mo malaman. Kanino ka nagre-report, be? Sige, kanino ka nagre-report as a member of the Aguila? Kanino ka nagre-report? Sinong boss mo? Wala naman pong reporting, Your Honor, kasi hindi naman active yung Cluster Aguila. Yung parang pangalan lang siya, Your Honor, pero hindi naman siya active. Hindi active. Pero kayo ang pinaka-elite force doon. Kayo nag-i-escort sa sa treasurer para mangulikta ng share ng SBSI doon sa purpose. Ikaw ang nang bugbog kay Manong Pedrito dahil nga may sakit si Galanida at accordingly inuungo, paano sa Tagalog yan? Kinukulam ni Pedrito si Mr. Galanida. Binugbog mo. Your Honor, Oh. madali lang magbintang ng tao, pero dapat yung katotohanan dapat ang ipairal. Oh. So ibig sabihin, nagsinungaling yung matanda. Hindi ko po yan kilala, Your Honor. Napakalaki ng kapihan, pero hindi ko po yan kilala yung tao Hindi na mo yan. kilala. Hindi ko po yan kilala. Ay, nako. Pero ikaw, kilala ka niya. Hindi mo siya kilala. Porque siya ang nasaktan, siya ang pinaputukan mo ng barel, kilala ka niya. Pero siya hindi mo kilala. So, ibig sabihin, marami ka ng binugbog doon, marami ka ng pinaputukan ng baril siguro, hindi mo maalala kung sino-sino yung naging biktima mo. Hindi ko po yan kilala, Your Honor. O hindi mo kilala nga, pero ikaw kilala ka. Hindi Positively identified ka. Palabas mo nga sa Zoom si Manong Pedrito. Naka-standby lang yan siya, naka-standby. Buntad, pareho tayong mga pulis, ha? Ha? Maniwala ka ba na hindi ako naniniwala sa'yo? Ha? Magkaprangkahan tayo dito. Usapang lalaki. Bakit puro ka ganun? Sorry. Usapang matino. Hindi mo gamitin yung lalaki kasi magalit yung mga babae. Salamat kaayo, Mr. Thank Chair. you, Senator Risa. Usapang matino. Commander, yung pinaka-boss mo sa Aguila, hindi mo kilala. Anak ng... Do you think we believe you? Yes, Senator Tolentino. Again, may we ask the committee secretary? Is the committee secretary listening? Comsec? Kumsek, Again, nakinig ka. may we ask the committee secretary to document all lies and misrepresentations made by the resource persons here. Ano mo na, isa-isahin mo, hindi lang si Senyor Aguila, lahat ng kasinungalingan galing sa iba't ibang sources trying to mislead this committee. Isa-isahin natin. Salamat. So, Senator Risa, can you move for the... Because after this, I will adjourn. Yes. So, can you lift the contempt orders of this? You want to? Okay. Yeah. So gladly, Mr. Chair, I respectfully move to lift the order of contempt of our committees against the Against the four our officers of resource persons. Citizen. Yes, officers of Socorro Bayanihan Services Incorporated. Mamerto Galanida, Janeth Ahok, Karen Sanico, and J. Renz Kilario. I so move, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. But before I roll your motion, I would like to inform the body that right now the chair is in receipt of this paper, warrant of arrest, Republic of the Philippines Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Branch 3, Dapa, Surigao del Norte. The people of the Philippines versus Jerens Boyser Kilario alias Senyor Aguila. Mamerto Digal Galanida alias Nan. Karen Juanite Sanico alias Nan.
Janet Tamayo Ahok alias Nan. Winifredo Sarong Buntad alias Nan. Giovanni Liogen Cardosa Lasala alias Nan. Lasala, andito? Lasala. Buntad. Ibrahim Laogo Adlaw alias Nan. Adlaw. Jubilito Libay Anticuso alias Nan. Anticuso. Anticuso, saan? Anticuso. Dito. Dito ka. Serio Angkog Kubilyan alias Nan. Kubilyan. Daryl Ruaya Buntad alias Nan. Buntad. Yuri Gary Kiban Portillo alias Nan. Portillo. Yes. Mr. Chair, Lawrence Cusmiano Kiban. Kiban. John Ray Kaindoy Ilandag alias Nan. Kaindag Ilandag. John Ray dito. Accused. Criminal case number 23-198 to 23-275 for qualified trafficking in persons, violation of RA 9208 as amended, Section 4K to I in relation to Section 6A of RA number 9208 as amended. No bail recommended. So warrant of arrest to officer of the law. You are hereby commanded to arrest yung lahat ng sinabi ko kanina ng mga pangalan and bring him or her or them forward before me to be dealt with according to law. The bail for the release of the accused in this case is fixed at no bail for 8 counts of qualified trafficking in persons, violation of RA 9208 as amended, Section 4KI in relation to Section 6A of RA number 9208 as amended. No bail bond recommended. Signed, Ambrosio Narada Moleta, Acting Presiding Judge. So, before I roll the motion, I would like to advise the Sergeant at Arms to coordinate with the PNP and the NBI regarding their custody. You turn over the custody of these persons to the authorities. So there was a motion for the lifting the contempt order of the four. Is there any objection? So having none, hearing none, the motion is hereby approved. So again, nagpasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdating. And in the interest of truth and justice, ako'y nagpapasalamat talaga sa inyo at mabigyan ng hustisya at makamit ang katotohanan dito sa issue na ito.